Eto guys, marami mang tutol sa batas na ito or sa ipapatupad na batas na ito, pero pabor dito lalo na yung mga OFW na tunay na nangangailangan ito. Lalo na yung mga nakakaranas ng pananakit o kaya naman ng panloloko. At isa din sa pwedeng grounds or maging dahilan para makapag-file ng divorce kapag naaprubahan na ang divorce bill. Yung mga mag-asawa na 5 taon nang hindi nagsasama at wala ng komunikasyon. Panoorin nyo ito. Ito naman ang balita ko, mga kabalita. Ha? Aprobado na po sa Komite ng Senado ang Absolute Divorce Bill. Diba? Oo, isa yan sa mga issue na matagal na kuning pinagtatalunan dito sa Pilipinas. Ano? Oo, at in fact, sa report nga po ng Senate Committee on Women, Children, and Family Relations, pinalawak ang mga basihan ng absolute divorce. Tulad na lamang kung 5 taon nang hindi nagsasama ang mag-asawa. Kung may panghahalay bago o matapos ikasal, irreconcilable differences o kung hindi na talaga magawang ayusin ang relasyon. Gayon din ang pisikal na pang-aabuso at iba pang basihan ng legal separation na nakasaad sa Family Code. Kasama sa desisyon ng Korte ang financial capacity, ang ari-arian at maayos na custody arrangement kung may mga anak ang mag-asawa. Noong Marso, lusot na rin sa komite ng Kamara ang bersyon nila ng divorce bill. Oh, ikaw ba? Ano ang iyong tingin dito? Ay, ako kung pro. Oo, kung pro or divorce, against ka. Oo. Ay, di depende sa circumstances, pero may gulpihang nagaganap sa bahay. Ay, oo. Di syempre parang ika mo nga, irreconcilable. Sabi mo kanina, differences, oo. Hindi na yun di ba? Sabi nila, minsan kang sinaktan, paulit-ulit kang sasaktan. Di pang visa ng kasal. Napakarami kasing OFW ang nagtatanong sa akin nito kung paano daw mag-file ng annulment o kaya naman ng divorce. Lalo na guys sa mga OFW na nakakaranas ng panloloko at pananakit. Pero dapat meron kayong matibay na ebidensya guys or basihan. Dahil napakarami ding OFW na biglang nagiging single kapag napupunta dito sa ibang bansa kahit may asawa at anak sa Pilipinas. What? So kung ako ang tatanungin kung pabor ba ako kapag naging batas na ang divorce or ang divorce bill, ang sagot ko guys ay yes. Lalo na sa mga OFW or sa kahit kanino man na may matibay na ebidensya na nakaranas ng panloloko at pananakit. Mga grounds o dahilan para makapag-file ng divorce sa Pilipinas. Panoorin niyo itong paliwanag ng isang attorney. Attorney Campo, ayan, talakayin po natin ng simple lamang at mabilis itong panukalang batas na divorce bill. Okay, so unang-una, ang divorce bill po ay nagkaroon ng mas maraming grounds para ikaw po ay makapag-file ng petisyon upang makipaghiwalay sa iyong asawa. Unang-unang ground dito yung kapag kayo po ay hiwalay na ng 5 taon pataas, no? So, pwede na kayong mag-file ng divorce o maghiwalay na, no? And pangalawa, yung halimbawa, nagkaroon po ng commission of rape, no? Bago ikasal, o kaya kahit kayo po ay kasal na or after ikasal, no? Dahil ang pagpipilit po na makipagtalik ng isang asawa sa kanyang Mr. o Mrs. at ito po'y ginawa niya ng walang consent ng other spouse, ground na po ito para mapawalang bisa ang inyong kasal. And then pangatlo, sinasabi din po dito yung mga grounds sa legal separation. Marami po yun. If I'm not mistaken, 10 yun. Pwede nyo na po siyang gawing ground din po sa pag-file po ng divorce. So halimbawa po dito yung paulit-ulit na sexual infidelity, marital infidelity, no? Ng inyong mister na babae. So ground po yan para sa divorce. O kaya drug addiction or habitual alcoholism, yung laging umiinom. So pwede rin po yung ground for divorce. And then kasama na rin po dito yung halimbawa yung Pilipino po ay naka-obtain ng divorce abroad. So dito po ay pwede na rin siyang kumuha ng divorce, no? At syempre, ganoon din po yung kanyang spouse, pwede rin mag-file ng divorce pag siya ay nakakuha yung other spouse niya ng
divorce sa ibang bansa. So, ito yung pinakasikat, no, yung irreconcilable marital differences na lagi din napapakinggan kapag naghihiwalay yung mga Hollywood actors, di ba? So, ito yung hindi na talaga kayo magkasundo, no? Na talagang kahit anong mangyari, hindi na maibabalik ang inyong mabuting pagsasama at kahit kayo ay magkaroon ng cooling off period, 60 days, pinagbabati kayo, pinag-aayos, wala na talaga. So, ito po, pwede po itong gamitin ground for divorce. And of course, kasama na rin po dito yung tinatawag natin na marital dissolution, kung saan nakaka-obtain kayo, no, ng marital dissolution sa church nyo po, sa mga religious entity, o kaya naman po, no, yung mga customs and practice, no, sa mga indigenous culture community or indigenous people. So pag kayo po nakakuha ng ganon, so pwede siyang ground para makakuha din po kayo ng divorce at kilalanin po ang inyong paghihiwalay. Anong epekto nito? Kayo po ay parehong magiging single at kayo po ay pwedeng magpakasal na po sa iba at makahanap ng pangalawang pag-ibig. Okay?